Hi guys, another day, another video na naman tayo. So for today's video, samahan niyo akong gumawa nga nitong hardbound notepad na merong pen holder. O diba, all in one na. Charis. So syempre, ayan, nagprint na nga muna tayo dito ng ating notepad natin. So yung ginamit ko dito na papel is yung naka-precut na, yung A6 size. So kung gusto niyo naka-borderless guys, pwede kayong mag-print sa A4 para sagad. Bali, 4 pieces na A6 size yung magkakasya sa A4. And para maging notepad nga siya, so yung gagamitin ko dito na glue is itong Elmer's glue lang. O, diba? Pwedeng-pwede yan kahit anong glue. Hindi na nga din pala ako naglagay ng backing ng ating notepad. So, ayan, paper lang yan lahat. Walang chipboard dyan. And after nun, habang nagpapatuyo tayo, so proceed naman tayo dito sa ating cover. So, kung A6 size yung yung insert nyo or yung notepad nyo, so, ayan, adjust nyo na lang. Kayo na bahala mag-tansya-tansya. Charis. Kaya ko talaga inuuna yung insert or yung mga notepad natin para nga masukat ko siya bago ako makapag-proceed sa ating cover. So, ito nga yung size ng ating chipboard, 11.8 cm by 15.2 cm. Tapos yung sa center naman is 1 cm or 10 mm yung yung width niya. And syempre yung haba niya same dun sa dalawa, 'di ba? And yung distance naman niya is ito lang yung ginamit ko, yung 5 mm lang. So, para makuha yung tamang sukat ng cover nyo guys, so na-discuss ko na yun sa previous vlog ko. So, hanapin nyo na lang. And kung dating-dati pa kayo nanonood ng mga hardbound project ko, so alam nyo na yan. And syempre, ayan, hinat ko lang itong mga edges niya para ma-fold natin siya ng maayos gamit nga itong bone folder ko. Sobrang gandang gamitin itong bone folder guys, lalo na sa mga hardbound project. Ayan, sobrang dali lang niya. So, fast forward na natin. So, natapos na nga natin itong cover natin. So, before natin takpan yung likod niya, so maglalagay na muna tayo nitong garter. Bali, ito yung panglalak natin para hindi bigla-bigla na open yung itong cover nga natin. So, gumamit lang ako dito ng eyelet puncher para mabutasan nga ito. And, syempre, i-attach lang natin dito yung ating, ang tawag nito, nakalimutan ko. Itong garter pala. So, i-attach lang yan siya dyan. And, di pa ako nakabili yung pang eyelet, yung eyelet talaga na pang hardbound. So, itong eyelet na gamit ko kasi is ito yung general na size ata na na eyelet. And ayan, after nun, nilagay ko lang or kinaveran ko lang itong likod niya, 'di ba? And after nun, syempre natuyo na din itong ating notepad. And chiren! So, lalagyan lang natin siya ng double-sided tape para maidikit nga natin siya dito sa ating cover. Yung kapal pala ng chipboard na ginamit ko dito is 2 mm. And itong insert nga natin guys, medyo mapuslaw nga siya. So, kapag standard lang kasi yung print mo tapos pigment ink, ganyan talaga yan siya. So, yung cover natin, pigment ink din, pero ayan, napaka-vibrant kasi naka-high nga siya. So, kung mga notepad yung target market mo, so mas maganda na dye ink para matingkad yung kulay niya. And ito nga, after natin madikit itong notepad, agdikit na din pala ako dito ng itong pen holder natin. So, meron na yan siyang adhesive kapag binili nyo. So, ilalagay ko na lang yung mga links sa comment section. So, lahat ng mga ginamit ko dito. And ito na nga, fast forward na natin. Natapos na nga natin itong ating hardbound notepad na merong pen holder. O, diba ang shalan, besh? San ka pa? Tagal ko na din talaga ito gustong gawan ng sample. So, last year pa itong pen holder ko dito. So, ngayon ko lang nagawa ng video. So, ito na nga. Nagawa na nga natin. O, diba? Pakabongga.